bahana sa ilang bayan sa Cagayan dahil sa hagupit ng Bagyong Marce. Para bigyan po tayo ng update, makakausap natin sa linya ng ating telepono si Cagayan PD RRMO Chief Roely Rapsing. Magandang umaga po sa inyo, Roely. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng inyong taga-subaybay po. Sir, kumustahin po muna namin, of course, na unang-una yung sitwasyon niyo po dyan sa Cagayan. At of course, kamusta po yung weather dyan? Maulan pa rin po ba? Dito sa unang landfall ni Marce po, sa Santa Ana, Gonzaga, wala po tayong ulan. Banayad na lang yung mga hangin na nararamdaman po natin. Somehow yung northwestern part po natin, northwestern portion ng Cagayan, nakakaramdam pa rin ng medyo malalakas na hangin dahil si Marce nasa coastal waters pa lang ng pasukin Ilocos. So, ang iniwan sa atin ni Marce, medyo kailangan, hello, yes. Yes, go ahead, sir. Sir Yes, Roely? Dimple Sumana po ito. Sir, may mga lugar na po ba na mga binaha dyan? Alin po ba mga lugar ito dyan sa Cagayan? Yes, ma'am. As forecasted by Pag-asa, medyo lalaki yung ating mga tributaries and rivers. Dahil sa binagsak na tubig na itong si Marce sa kabundukan ng Kalinga, Apayao, and Cordillera. So far, yung Cagayan River natin nasa 6.3 meters as of midnight report po. At unpassable na yung pinakanawan na overflow bridge. Wala ng commuter na pwedeng dumaan doon. At yung Tanaan na Bukulan na area ng Western Namulong ang medyo flooded na. Sir, Ginoong Rapsing, magandang umaga po. Andre Felix po. Ilan na po yung mga nailikas po na residente at kailan po sila makakabalik? Dahil kahapon po o nung isang araw, hindi po tayo nagkakamali. Mahigit 11,000 ba yung mga nailikas na po na residente? Umabot na po tayo ng 29,000 individuals, sir. Nasa 7,000 families. More than 7,000 families na po nailikas natin sa 24 municipalities and 300 barangays. Yeah. Sir, kumustahin ko na rin po yung supply po ng kuryente dyan sa inyong area at maging po yung supply ng tubig. Well, I think the entire province is experiencing power interruption. Katunayan, dito po sa Gonzaga Station, wala po tayong kuryente. And we think that it will take a while for Cagelco para sa restoration. They have to employ private contractors for the power restoration po. Sir Roely, meron po ba tayong mga kalsada na hindi madaanan ngayon dahil nagka-landslide or dahil po sa baha? Wala namang dahil sa baha or dahil sa landslide, ma'am. All major roads are ongoing yung DPWH clearing operation ng mga fallen trees at saka mga debris. But somehow yung mga light vehicles nakakadaan naman na po at ongoing lang yung clearing operations ng DPWH po natin. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat, Cagayan PD RRMO Chief Roely Rapsing. Mga kapatid, Dimple Sumana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.